Nang makarating na sina Jiang Li at Su Hao sa Lark Manor, nakapukaw sila ng atensyon sa mga bahay sa komunidad. Sa mga oras na yon, tinagmamasdan sila ng isang babae na pula ang buhok. Maganda at maayos ang pananamit sa bintana. Ang pagkain ng babae ay naubos na at 3 araw na ang nakakalipas. At ang mga karbon na kristal na ginagamit niya para sa painitan ng bahay ay tatagal na lamang ng ilang mga oras. Para makasurvive, naisip niya kailangan niyang gumawa ng paraan para makausap ang 2 lalaking nakita niya para kumbinsin ng mga ito at bigyan siya ng pagkain. Nakarating na si Jiang Li at Su Hao sa harap ng bahay ni Wang Ximing. Nilabas ni Jiang Li ang baril niya at itinutok kay Su Hao. Tinakot niya ito para buksan ang pinto. Nagmadali si Su Hao at pumunta sa security camera ng walang alinlangan at sumigaw, "Kapatid na Wang, buksan mo ang pinto, ako to." Si Wang Ximing ay kasalukuyang tinataday ang kanyang Chateau Rothschild na alak habang pinapanood ang security monitor. At iniisip niya, dapat bukas pa kami magkikita. Bakit nandito na sila ngayon? Tinignan niya ang buong paligid pero hindi niya makita ang snowmobile na pinag-usapan nila. Mangiinala na siya na baka niloloko na siya ng mga ito. Nagdadalawang isip si Wang Ximing kung bubuksan niya ba ang pinto o hindi. At sa mga oras ding yon, naubos na rin ang pasensya ni Jiang Li at tinakot si Su Hao at sinabing, "Sira ulo ka? Niloloko mo yata ako? Maniwala ka man o hindi, kapag hindi bumukas ang pinto na yan, pasasabugin ko ang bungo mo o ramis mo." Pinawisan ng sobra si Su Hao. Nagmakawa siya at sinabing, "Kapatid na Jiang Li, huwag mo akong barilin. Kahit may lakas na loob ako, hindi kita lolokohin." Tapos sumarap si Su Hao sa kamera at nagsalita, "Tinrabaho na natin ito ng matagal. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Baka hindi na tayo ulit magkaroon ng magandang oportunidad." Maniwala si Wang Ximing na hindi siya lolokohin ni Su Hao. At naisip niya kung gagawin naman niya yon, susunugin niya ang mga ito gamit ang mga flamethrowers. Hanggang sa walang matira sa kanila, ultimo abo. At pinindot na niya ang buton para bumukas ang pangunahing pinto ng bilya. Maglakad sina Jiang Li at Su Hao sa napakalawak na bilya. Napanganga si Jiang Li sa lahat ng nakikita niya. At napasigaw ng, "Anak ng ibang klase talaga ang mga mayayaman. Mas marami silang paraan para maglibang at magsaya." Tinuro ni Su Hao ang daanan sa unaan nila at sinabing, "Kapatid na Jiang Li, pumasok na tayo doon. Meron pang isang pinto sa loob niyan. Kapag nabuksan natin yon, nasa loob na tayo ng safe house." "Sige, mauna ka," sabi ni Jiang Li kay Su Hao. Pinapanood at napapakinggan sila ni Wang Ximing sa kanyang surveillance camera. Nang makita niya na abot na at saklaw na sina Jiang Li sa kanyang patibong, pinindot niya ang buton para i-activate ito kagad-agad. Biglang bumukas ang mga pasingawan sa taas ng pasilyo. Magulat sina Jiang Li at Su Hao. Biglang may lumabas na gas sa mga pasingawan. Tinakban kaagad ni Su Hao ang kanyang ilong at bibig. At si Jiang Li kalmado lang dahil naisip niya meron siyang panlaban dito. Tuwang-tuwa si Wang Ximing sa pinapanood nito. Kaagad namuo ang mga usok na parang ulap na bumalot kina Jiang Li at Su Hao. Para mapaniwala at malinlang nila si Wang Ximing, umakting pa ang dalawa. Sumigaw si Jiang Li kay Su Hao, "Sira ulo ka, buksan mo ang pinto." Sumagot si Su Hao, "Huwag ka nang magpumiglas, Jiang Li, isa kang malaking tanga. Kapag pinatay mo ako ngayon, papatayin ka rin ni Wang Ximing. Kaya sumuko ka na at ibigay mo na lang sa akin ang gamot sa lason na itinurok mo." "Nananaginip ka yata," sabi ni Jiang Li, "papatayin na kita ngayon." At nagpakawala ng 2 putok ng baril si Jiang Li. Masayang pinapanood ni Wang Ximing ang 2 figura sa usok. Iniisip niya ang 2 ungas na pumasok sa bahay niya. Talaga bang iniisip nila na kaya nila akong pasukin ng basta-basta at talunin? Tingnan natin ngayon kung paano ko sila tatapusin. Habang may suot na gas mask, inigop na ni Jiang Li ang gas papunta sa kanyang kabilang dimensyon. Unti-unting bumukas ang pinto sa pasilyo. Tinanggalan ni Jiang Li ang kanyang gas mask at iniisip niya na kapag lumapit si Wang Ximing ay babarilin niya ito kaagad-agad. Nang palapit na ang mga akbang, hindi na makapaghintay si Jiang Li. Kaya alam mang makita niya ang parating ay hindi naman pala si Wang Ximing. "Sino tong gagong to?" sabi ni Jiang Li. "Ungas ka talaga, Su Hao. Bakit may ibang tao sa safe house?" Hindi na muna ito gaanong binigyang pansin ni Jiang Li at nagpatay-patayan muna ito hanggang sa makalapit na ang lalaki. Binuhat ng lalaking sina Jiang Li at Su Hao sa kanyang balikat papunta sa pinto ng pasilyo. Noon lamang napagtanto ni Jiang Li na ang kaong nito ay si Ling Geng, isang artista sa telebisyon. Sinasabi nila na ang lalaking ito ay may maayos na relasyon kay Wang Ximing. Itinapon ni Ling Geng ang dalawa sa harapan ni Wang Ximing na nakatingin sa dalawang walang malay. Pinalihan ni Ling Geng ang mga kamay ng dalawa at sinabing, "Etong lalaking ito, pasingutak lang ng baboy. Walang kahirap-hirap huliin. Tapos lakas pa ng loob targetin ang safe house mo." Sumagot si Wang Ximing ng walang pakialam at sinabing, "Di pa ba inaasahan yon? Kung hindi ko kayang tigilan ang mga ampas lupang katulad niyan, magiging basura lamang ang aking dilyong dolyar na safe house."
Sinimulan na ng dalawa ang pag-uusap kung paano kunin ang snowmobile ni Jiangli, kung lalabas ba sila o hindi. Dahil matagal na silang nasa safe house, hindi rin nila alam ang sitwasyon sa labas. Sa mga oras na yon, si Jiangli na nakahiga sa saig ay binuksan na ang kanyang kabilang space dimension at pinakawala ng gas na pampatulog. Habang nag-uusap ang dalawa, nagumpisa na silang gumewang-gewang. Tinignan ni Wang Ximing si Linggeng at sinabing, kung sabit ka talagang makalabas, hindi mo kailangan magpasuray-suray ng ganyan. Habang nahihilo, sumagot si Linggeng, kapatid na Wang, hindi ako gumegewang-gewang. Bakit ka naging 6 na tao? At sabay silang bumagsak sa saig. Sa sandaling iyon, natanggal na ni Jiangli ang nakataling gubit sa kanya. Habang tinitignan niya ang dalawang lalaki sa saig, sinabi niya na, oo, tama, wala kayong kahirap-hirap na itumba. Pinulot ni Jiangli ang mamahaling baril ni Wang Ximing. Puro ginto, sabi ni Jiangli, maganda nga pero walang kwenta. Ngayong nakontrol na ni Jiangli si Wang Ximing at ang kasama niya, magumpisa na siyang siyasatin ng mga kwarto. Tingnan natin kung anong meron ng mga mayayaman at kung ano ang mga pinaglilibangan nila. Pagkapasok ni Jiangli sa isang pinto, napanganga ito sa gulat at naisip niya, sobrang karangyaan naman to para sa isang kusina. Magpatuloy siya sa paglilibot at nang buksan niya ang isang pinto, makita niya ang buong lugar na puno ng mga tanim at halaman para itong maliit na balansing ekologikal. Napabulong si Jiangli kasama ng mayabang ng ngiti. Simula ngayon, akin na ang lugar na to. Sinuri din ni Jiangli ang mga kwarto isa-isa. Bawat kwarto iba-iba ang pangalan. May kwarto para sa laruan, may kwarto para sa mga ayop, may kwarto rin para sa libangan. Maglakad si Jiangli patungo sa water bedroom. Puno ito ng mga babaeng kahagit-hagit ang mga katawan. Kaya alam, sa kasamaang palad, patay na silang lahat. Mukhang hindi pala payapa dito kagaya ng naiisip ko, sabi ni Jiangli. Pagkatapos, tumungo siya sa ibaba, kung saan ang kwarto ay para lamang sa mga aso at pusa. Mag-aalaga pa pala ng mga ayop si Wang Ximing sa ganitong apocalypse, naisip ni Jiangli. Kaya lang, pagbukas ng pinto ni Jiangli, natulala ito. Hindi pumasok sa isip ko to, sabi ni Jiangli. Malinaw na ang mga aso at pusang ito ay mga babaeng pusa at kuneo na ginagawang laruan. Nakaiga lahat sila at puno ng di man lamang likido ang kanilang mga katawan at ang mga iringgilya ay nagkalat sa saig. Ang isang babaeng kuneo ay gumapang papunta kay Jiangli at nagmamakaawa at sinabing, Master Wang, nagkamali kami. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon at gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sinipa ni Jiangli ang babae at inisip niya na si Wang Ximing ay alam kung paano maglaro. Pero ako, sabi ni Jiangli, hindi ko kailangan ng mga ganito. At pagkatapos, binaril niya lahat ng mga ito at pinatay. Sumunod, napunta si Jiangli sa control room. Iniisip niya na ito na siguro ang pinaka-importante sa buong safe house. Sa kasamaang palad, hindi ako computer o cybersecurity engineer, sabi ni Jiangli. Narita rin niya sa basement na may sport arena. At naisip niya na pwede itong gamitin para papraktisan ng kanyang mga abilidad. Nagpatuloy si Jiangli hanggang sa umabot siya sa isang kwarto na hindi niya mabuksan dahil nangangailangan nito ng patunay ng pagkakakilanlan. Denied access lagi ito. Sa palagay ko, kailangan ko si Wang Ximing para mabuksan ito, sabi ni Jiangli. Binuhusan niya ng tubig ang mga ito para magising. Nanginginig na nagising si Wang Ximing at sumigaw, Anak ng, lakas ng loob mong labanan ako, gusto mo bang mamatay? Busing ka na, Ximing, sabi ni Jiangli na may pamumutya. Sa puntong yon, di makapaniwala si Wang Ximing at tinitigan si Jiangli. Paano mo ginawa to? Ngumiti ng si Jiangli at sinabing, ang mga mayayaman ay dumedepende lang sa teknolohiya. Habang kaming mahihirap ay dumedepende sa diskarte. Palagay mo, paano kami nakakasurvive sa apocalypse kung hindi kami maparaan? Tinutok ni Jiangli ang baril niya kay Wang Ximing at sinabing, tama na muna ang kwentuhan. Pag-usapan natin ang mga importanteng bagay. Halimbawa, paano ako mamumuhay ng komportable dito sa bilya? Yun lang ang paraan para hayaan kitang mabuhay. Kitang-kita ang kakot kay Wang Ximing at ang salita. Ibibigay ko lahat ang gusto mo, basta palayain mo lang ako. Huwag kang mag-alala, sabi ni Jiangli. Hindi naman ako basta-basta na pumapatay. Gusto ko lang naman na maayos at matatag na tiraan. Malaki ang lugar mo. Ang pagdagdag ng isang tao ay hindi magkakaroon ng pagkakaiba. Tinignan ni Wang Ximing si Jiangli nang may pag-aalinlangan at sumagot, gusto mo lang tumira dito? Wala kang balak na patayin at palitan ako? Tumawa si Jiangli at sinabing, walang saysay kung papatayin kita. At saka, hindi ako mamamatay tao. At ang niebe ay hindi naman magtatagal habang buhay. Kapag bumalik na sa normal ang lahat, ang ordinaryong katulad ko, kung kaibigan ng mayamang Mr. Wang sa inaharap, sa suporta mo, di ba ako yayaman at aakyat sa itaas? Nabuhayin si Wang Ximing nang marinig ito
at naisip niya na ibig sabihin gusto ng mangmang na to na makipagkaibigan sa akin. Sa tingin niya, babalik pa sa normal ang lipunan. Kung bibigyan ko siya ng kaunting tulong, sandali lang siyang makakaakyat sa itaas at yayaman. Magaling ding magplano ang lalaking ito. Pero hindi ako pipitsugin, sabi ni Wang Ximing. Kung gusto mo talaga akong maging kaibigan, bilisan mo na at kalagan mo na ako. At namamanhid na ang mga kamay ko. Mumiti si Jiang Li at sinabing, madali lang nakalasin yan. Pero kailangan mong ibigay ang control system ng safe house sa akin. Nagdadalawang isip si Wang Ximing at sinabing, kung ibibigay ko sa iyo ang control, maipapangako mo ba na hindi mo kami papatayin? Tiniyak ni Jiang Li sa kanya na, huwag kang mag-alala kapatid. Nangangako ako na mabubuhay ka sa mataas na pamumuhay kapag nakipagtulungan ka sa akin. Dahil wala ng pampipilian, binigay na ni Wang Ximing ang buong kontrol ng operating system ng safe house. Makita na ni Jiang Li ang manual ng buong system. Ayos, sabi ni Jiang Li. Ako na ngayon ang amo dito sa safe house. Sumagot si Wang Ximing. Oo, ikaw na ngayon ang Panginoon dito. Pakiusap, kalagan mo na ako. Manhid na ang buong katawan ko. Mumisi lang si Jiang Li at sinabing, maghintay ka lang ng kaunti at mapapawi na ang pamamanhid mo. Sabay labas ng kutsilyo ni Jiang Li mula sa likod. Sa isang higlap, ginilikan ni Jiang Li si Wang Ximing sa liig. Bumulwak ang dugo nito. Hindi makapaniwala si Wang Ximing habang tinititigan si Jiang Li. Pinangako mo na hindi mo ako papatayin. Sinira mo ang binitawan mong salita. Pinitigan ito ni Jiang Li at sinabing, kalma ka lang, mahihilo ka lang sa una. Pero pagkatapos, mawawala na ang sakit. Bumagsak na sa saig si Wang Ximing at huminto na ang paghinga. Pasensya na, sabi ni Jiang Li. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na hindi ko pinapanatili sa tabi ko ang mga taong walang pakinabang. Habang nililinis ni Jiang Li ang dugo sa saig, iniisip niya kung anong gagawin niya kay Su Hao. Hindi pa siya makapagdesisyon dahil tinulungan nga siya nito na makuha ang tirahan ni Wang Ximing. Sa puntong na yon, nagising si Su Hao at nakita niya si Jiang Li na naglilinis ng dugo. May excite ito. Kapatid na Jiang Li, nagawa natin, di ba? Tumayo ito at nakita niya ang nakahandusay na si Wang Ximing. Tinapak-tapakan niya ito habang tumatawa. Hindi ko maisip na darating ang araw na ito. Maswerte ka pa nga at hindi ka namatay sa mga kamay ko. Tinuro ni Jiang Li ang sangbag sa supa. Nasa loob ang pabuya mo. Nang marinig ito ni Su Hao na pabuya, nagmadali niya itong buksan. Puno ito ng pagkain. Lumiwanag ang mga mata nito at nagsimula ng kumain. Kapatid na Jiang Li, para nakitang tunay na kapatid. Simula ngayon, kahit saan ka magpunta, susundan kita. Ang salita mo ay ang batas. Napabuntong ininga si Jiang Li at nasabing, eto na lang pala ang mga natira sa bahay ni Wang Ximing at wala na rin sapat na enerhiya para patakbuhin ito ng matagal. Naging balisa ka at si Su Hao at nagsalita. Anong pinagsasabi mo? Eto na lang ang natira dito sa safe house? Mambibiro ka ba? Kasama mo ako sa hirap at ginhawa para mawala si Wang Ximing. Tapos pababayaan mo ako dito. Gusto mo lang kunin ang lahat at sipahin mo ako palabas, di ba? Hindi maaari yon. Ako ang nagbigay sa iyo ng impormasyon dito sa safe house. Tumawa lang si Jiang Li at sinabing, wala akong dahilan para magsinungaling sa iyo. Inubos na lahat ni Wang Ximing ang mga pagkain. May pumilit pa si Su Hao at sinabing, hindi ko alam kung nagsisinungaling ka o hindi. Pero lahat ng nasa komunidad ay pinaikot mo. Kung pinaplano mong patay ng isang tao pagkatapos niyang gawin ang trabaho niya, ipagkakalat ko ang kapangyarihan mo. Panigurado, may mga taong tutugis sa'yo. Nagiba na ang itsura ni Jiang Li at sinabing, mukhang masyado akong naging maluwag sa'yo ah. Dinas niya ang kamay niya at binaril si Su Hao. Binigyan kita ng pagkakataon pero sinayang mo. Ano ngayon ang pakinabang mo sa akin? Sabi ni Jiang Li. Bumagsak si Su Hao sa saig. Abang siya'y namamatay, hindi niya ito maintindihan kung bakit ito nangyari. Tinignan ni Jiang Li ang patay na si Su Hao. Maging mabuti kang tao sa susunod mong buhay. Kung wala kang kakayahan, huwag kang magbabanta. Bala ko pa sanang buhayin ka kahit kaunti pang panahon. Pero mukhang madali kang makalimot sa lahat. Kaya dapat lang na ipadala na kita sa iyong paroroonan, sabi ni Jiang Li. Nakaupo si Jiang Li sa entertainment room. Nagpapantasya siya na mas magandang manatili dito hanggang matapos ang apocalypse. Mas lalong maganda kung isama ko si Joker mag-isa. Mukhang masarap magyamyaman dito, sabi ni Jiang Li. Kaya ang Kelyo naman, may ibang plano ako sa kanya. Bakit kaya? Hindi ko na lang ibigay sa kanya ang safe house. Tutal, may bago na akong matutuluyan. At saka, hindi ko rin naman pwedeng i-imbak yun sa aking kabilang space. Iwan ko na lang yun kay Uncle Yu at pwedeng maging reserba na kuta kung kinakailangan. Nagbukas ng bote ng red wine si Jiang Li at binuksan ang TV. Nagulat siya nang lumabas ang isang babaeng taga-ibang bansa. Nilipat niya pa ito sa ibang mga international na channel. Sa kabila ng bagyong niebe, paano nagawa ni Wang Ximing ito? Pagkataka ni Jiang Li. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, maintindihan na niya at hinanap niya ang kwarto kung saan nakakonekta ang lahat ng cable. Sa loob, nakakita siya ng isang server. Lumiwanag kaagad ang mata ni Jiang Li.
Kung pagbabatayan ang lakas ng signal, malamang sakop nito ang buong mundo. Kung gayon, sa pamamagitan nito, sabi ni Jiang Li, kaya ko nang makita at malaman ang lahat ng impormasyon sa mundo gamit ang internet. Tapos pumunta si Jiang Li sa browser information. Nabasa niya na sa loob lang ng isang buwan, nabawasan ng mga tao ng 75% na dating 8.5 na bilyon na ngayon ay umigit kumulang na lamang sa 2 bilyon. Nakaramdam ng lubos na pasasalamat si Jiang Li dahil nakapaganda siya ng mga supply bago pa mag-apocalypse. Kung mapapatuloy ito, malamang 5% na lang ang matitira sa mundo, sabi ni Jiang Li. Kaya lang may nakita rin siyang report tungkol sa mga tao na nagkaroon ng mga kapangyarihan. Ang iba, kayang gumamit ng apoy at magtawag ng mga hayop. Ang iba naman ay nagbabagong anyo at kulay at nagiging higante. Kaunti lang ang mga nabigyan ng mga espesyal na abilidad. Halos ang lahat ay nasira ang kanilang mga physical na katawan dahil sa radiation dulot ng gamma rays. Matapos mabasa lahat ni Jiang Li ang mga impormasyon, nakumbinsi siya na marami pang katulad niya ang hitinatado ang kanilang totoong kapangyarihan. Ibig sabihin nito, sobrang mapanganib sa labas. Lalo niya ngayong naisip na kailangan niyang manatili muna sa safe house at kunin si Joker. Lumabas na si Jiang Li at tinaandar niya ang kanyang snowmobile nang biglang may narinig siyang mainang boses. Nilabas kaagad ni Jiang Li ang baril niya at sinabing, "Sino ka?" Pero nasurpresa siya nang makita niya si Yang Mi, isang artista na nangunguna sa kagandahan at kaseksihan. Isang babaeng pinapangarap ng halos lahat ng kalalakihan. Pero makaawa ito kay Jiang Li na isama ito at nangako na gagawin niya ang lahat na ipapagawa niya. Habang tinitingnan ni Jiang Li si Yang Mi, naisip niya na ang matinding niebe ay ginawang mahirap ang buhay ng lahat. Kung gusto mong isama kita, sabi ni Jiang Li, bigyan mo ako ng magandang dahilan. Sumagot si Yang Mi, isama mo ako at bigyan mo ako ng pagkain at sasangayon ako sa kahit anong kondisyon mo. Sabay nguso niya at nagpalipad ng halik kay Jiang Li. Nagulat at namula si Jiang Li. Tinamaan kaagad ang puso nito, pati ang kanyang puson. Naisip niya na hindi naman siguro masama kung magkaroon siya ng 2 babae na magpapainit sa kanyang kama sa ganitong apocalypse at plano niyang dalhin ito sa kanyang bagong safe house. Napansin ni Yang Mi na may galing at talento si Jiang Li habang papasok sila sa bahay ni Wang Ximing. Magkunwari siya na masorpresa at nagtanong, "Di ba bahay ito ni Wang Ximing? Anong relasyon mo sa kanya?" Sinagot ni Jiang Li ng tanong ang tanong ni Yang Mi, "Kilala mo ba si Wang Ximing? Malapit ba kayo sa isa't isa?" Iniisip ni Jiang Li kung may connection siya kay Wang Ximing, papatayin niya ito agad-agad para maiwasan ang problema sa inaharap. Sumagot si Yang Mi at sinabing, "Hindi ko talaga kilala si Wang Ximing. Kilala siya dahil mayaman sila. Minsan, nagkikita kami sa ibang event o show pero hindi naman niya binibigyan ng pansin ng mga celebrity at kilalang tao." Membuhos ng tsaa si Jiang Li sa baso at sinabing, "Kung gayon pala, wag mo nang isipin yon. Basta tandaan mo, ako ang may-ari ng lugar na to. Wala nang tanong-tanong." At inabot niya ang tsaa kay Yang Mi. Nilagok ni Yang Mi ang tsaa at ninamnam ang init nito. "Ito yung unang inom ko ng mainit na tsaa makalipas ang ilang araw," sabi ni Yang Mi. At sabay tanong kay Jiang Li, "Pwede ko bang gamitin ang banyo para makapag-hot shower?" At syempre, hindi naman tumanggi si Jiang Li. Magubad ka dyan si Yang Mi at iniwan ang kanyang mga damit sa sala. Tuwang-tuwa si Yang Mi nang makaligo. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakaranas ng hot shower. Kaagad, na-relax ang buo niyang katawan. At magumpisa na siyang mag-isip ng paraan para pagsilbihan siya ni Jiang Li. Naisip niya na sa kanyang kagandahan ay hindi siya mahihirapan na paamuin ito. At saka, kumpara sa mga binatang manggigitata na kilala niya, mas may dating at itsura si Jiang Li. Naisip din niya na hindi pa pala talaga naubos ang kanyang swerte, na kahit manatili siya ng ilang buwan kasama si Jiang Li ay payag ito. Pagkatapos mag-shower, lumabas si Yang Li ng nakayapak. Desidido na siya na gagawin niya ang lahat para manatili sa bahay. Malinaw na sa kanya ang mga susunod na pwedeng mangyari. Kaya inihanda na niya ang kanyang kaisipan. At sinasabi niya sa sarili na isa lamang itong transaksyon. At kapag natapos na ang niebe at bumalik na ang lahat sa normal, sabi ni Yang Mi, magiging isa pa rin ako sa mga nangunguna na artista at celebrity at walang makakahalang nito. Binalot niya ng tuwalya ang katawan niya at nadlakad ng may pang-aakit papunta kay Yang Li. "Pwede ba akong manatili dito?" Malanding tanong ni Yang Mi. "Pangako, pagsisilbihan kita, basta pumayag ka lang." Hindi kumikibo si Jiang Li. Kaya inawakan niya ang kanyang kamay at nakiusap, "Sige na, huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng gulo at hindi ako magiging abala sa'yo. Kapag natapos na ang matinding niebe, aalis din ako kaagad-agad." Inalis ni Jiang Li ang kamay niya at iniisip niya na balak lang gawin na kanlungan ni Yang Mi ang kanyang lugar at aalis din ito pagkatapos ng apocalypse. Tumayo si Yang Li at uminom ng kaunti sa kanyang red wine at sinabing, "O sige, huwag muna nating isipin kung matatapos ba ang matinding niebe. Kung sakaling matapos nga ito,
Sa palagay mo, babalik ba sa normal ang mundo? Biglang nabahala si Yang Mi at higiniit na natural, babalik ang lahat sa normal. Habang sinasabi niya ito, para niyang kinukumbinsi ang sarili niya. Kung hindi babalik ang mundo sa dati, masasayang lang ang lahat ng pagsisikap at tinaghirapan ko sa loob ng mahabang panahon. Hindi interesado si Jiang Li na makipagtalo sa kanya. Kung sa palagay mo, nababalik ang lahat sa normal, sabi ni Jiang Li, okay, sige, sangayon ako. Pero sa ngayon, kung gusto mong manatili sa bahay ko, sumunod ka lang sa akin. Ganun lang kasimple yun. Naintindihan ko, sabi ni Yang Mi. Wala nang paligoy-ligoy. Pinapak na ni Jiang Li ang labi ni Yang Mi at tiniga niya ito sa sopa. Sabay bukas ni Jiang Li sa espesyal na lagusan ni Yang Mi. Kaboo! Yum yum yum! Pagkatapos ng matinding talpakan, naglabas ng damit si Jiang Li galing sa kabilang dimensyon at iniagis kay Yang Mi. Natulala ito. Anong klaseng abilidad yun? Kaya mo magpalabas ng mga bagay mula sa hangin? Ngumiti lang si Jiang Li at aalis na sanga ito. Nang biglang inawakan ni Yang Mi ang kamay niya at sinabing, "Huwag ka muna umalis." Tinignan ito ni Jiang Li at nagbiro. Ha? Gusto mo pa? May mga gagawin pa ako. Mamayang gabi na natin ituloy. Namula si Yang Mi at sumigaw. Magkakamali ka. May importante lang akong gustong pag-usapan. Sa puntong yon, nakaramdam na ng gutom si Jiang Li at sinabing, okay sige, sa pagkainan na natin pag-usapan.